So, good afternoon, sir. I'm Mary Simon Abiato from Black Sea. So, ang report ko, sir, is identify property connected with the crime. As a result of a dye pack exploding during a bank robbery, the cash as well as the hands and clothing of a suspect will be readily identifiable. The unique properties of the dye will help an investigator identify the tainted cash and prove the suspect's involvement. The suspect will be hard-pressed to explain how the unique dye used in the dye pack came in contact with his or her hands and clothing beside possession of the money. So, sinasabi dun, sir, na dahil sa pagsabog ng dye pack sa panahon ng isang pagnanakaw sa bangko, madaling makilala ang mga salaping ninakaw, pati na rin ang mga kamay at damit ng suspect. Ang natatanging katangian ng dye ay makatulong sa investigador na matukoy ang perang may marka at magpatunay na may kaugnayan ng suspect sa krimen. Mahihirapan ng suspect na magpaliwanag kung paano siya na dikitan ng kakaibang dye nito, maliban na lang kung siya ay talaga ang may hawak o may pagmamay-ari ng ninakaw na pera. Develop of modus operandi are pattern of criminal behavior that can be associated with a particular criminal. In the early 90s, August Vollmer, chief of the Berkeley, California Police Department in the United States, introduced the concept of modus operandi, or MO, which involved the systematic classification of known criminal behavior. Later, research showed that a disproportionate number of crimes can be attributed to a small group of individuals characterized by identifiable, predictable, and repeated behavior patterns. So, ang modus operandi naman, sir, ay mga pattern o paraan ng pag-uugali ng isang kriminal na maaaring maiugnay sa isang particular na tao. At noong unang nabahagi iyon noong 1990s, at ipinakilala ni August Vollmer ang hepe ng pulis na sa Berkeley, California, USA. So, kalaunan, sir, pinakita ng mga pag-aaral na malaking bahagi ng mga krimen ay nagagawa ng ilang tao